Gusali ng St. Gerard na pagmamayari ng mga diskaya sinugod ng mga nagpro-protesta? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng munti po nating channel. Muli, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Shout out din po mga kaparokya sa lahat ng mga solid viewers natin, sa mga solid subscribers at of course again sa mga OFW na para sa akin ay mga tunay na bayani ng ating bansang Pilipinas. So mga kaparokya, sunod-sunod na talaga ang kalbaryong nangyayari sa nakatunggali ni Mayor Vico Sotto nitong nagdaang eleksyon at one of the top contractors na siniwalat ng Pangulong Bongbong Marcos. Tila hindi na pumapabor sa kanila ang tadhana. At kahapon nga po mga kaparokya sinugod ng mga galit na nagpro-protesta ang gusali na pagmamayari ng mga ito sa lungsod Pasig. Talagang kinalampag ng mga ito ang gate ng gusali para palabasin ang mag-asawang diskaya. Sa nangyayaring ito mga kaparokya, be mindful din po tayo. Kung ano ang mali ng magulang ay huwag nating idamay ang mga anak. Huwag tayong maawa sa mag-asawang diskaya pero maawa tayo sa mga anak nito kasi kung merong mang nahihirapan sa sitwasyong ito, yan ay walang iba kundi ang mga inosenteng mga anak nito. Baka mabuli sa school mga kaparokya, iba ang bullying sa mga eskwelahan ng mga mayayaman. Kaya unawain natin ang sitwasyon ng mga anak nito. Be mindful and responsible. Anyways, ating panoorin ang video na kung saan sinugod ng nagpro-protesta ang bahay at opisina ng mga diskaya. Grabe, galit na galit ang mga militanteng grupo na nagpro-protesta sa harap ng gusali na pagmamayari ng mga diskaya. Di mo din talaga mapipigilan ang mga nararamdaman nilang yan dahil sa ginawang pagnanakaw sa kaban ng ating bayan ng mag-asawang diskaya. Tulad ng sinabi natin, sana wag nang idamay ang mga anak nito. Kumbaga nasa hindi na magandang sitwasyon ang magulang nila, wag na natin dagdagan pa ang iisipin ng mga anak nito. Again, be mindful and responsible enough sa mga gagawin natin.
Kalampagin din natin ang mga politikong sangkot sa maanumalyang flood control project controversy dahil kaisa sila sa mga karumal-dumal na nakawang nangyayari. Hindi biro ang bilyon-bilyong pondo galing sa buwis nating mamamayan na pinagpawisan at pinagsumikapan nating mga Filipino. Kalampagin ang mga congressman, mga senador tulad ni Cheese Escudero, Joel Villanueva, Bongo at Mark Villar na hanggang ngayon mga kaparokya ay tahimik lang po si Mark Villar. Mga politiko na naiuugnay sa garapalang pagnanakaw gamit ang mga contractors ng flood control. Nakakahiya maging Pilipino mga kaparokya kung yang mga tulad na politikong yan ang mamumuno sa ating bansa. Actually, hindi ako believe sa protest or sa pagpoprotesta tulad ng ganyan. Nagkukause po kasi yan ng violence. Kaya napapost po si Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook account with regard nga po dito. So ayon dito kay Mayor Vico Soto, regarding the protest this morning at St. Gerard's Construction Building, I understand that we are angry and frustrated. But let's not resort to violence or acts that could potentially lead to violence or injuries. Hindi naman yung mga corrupt ang masasaktan pag bumigay ang gate. Hindi rin sila ang matatamaan ng bato. Nag-aalala ako para sa mga security guard, trabahador at rallyista mismo. Don't feel hopeless. The momentum is on the right side now. Let us continue to fight for accountability, stronger institutions, and the rule of law. There are no shortcuts. Rest assured, we in the LGU will continue to do our part with investigation, case build-up, and even prosecution, not just for the Diskaya companies. Anything we can do to help. We have had initial exchanges of info and coordination with at least 5 national government agencies. Nararamdaman din namin na bumibilis ang kilos nila ngayon. Tuloy din ang mga criminal case at administrative action natin sa LGU concerns gaya ng illegal building structures and business tax delinquencies. It really makes sense mga kaparokya. Kawawa lang talaga dyan ang mga frontman ng both side. Kaya I agree with what Mayor Vico Soto says. And yet mga kaparokya, sinisigurado naman po ng butihing mayor na mananagot ang mga ito sa atraso sa lungsod at sa nasyonal. Mga kaparokya, iniisip lang or nag-aalala ang butihing mayor sa mga empleyado ng St. Gerard. Kaya tulad ng sinabi nito ay hindi naman po matatamaan ng kung ano-anong binabato ng mga protester ang mag-asawang Diskaya. Kumbaga mag-cause lang ng violence yung ginagawa ng mga protesters, yung mga militanteng grupo na nagproprotesta. May tamang way ang pagproprotesta mga kaparokya. Hindi naman po pinagbabawal yan ni Mayor Vico Soto dahil noon pa man kapag may nagpoprotesta sa lungsod po ng Pasig ay binibigyan po nila or binibigyan po ni Mayor Vico Soto or ng LGU ng permit ang mga ito para ihayag ang kanilang saloobin. Anyway, believe tayo sa ginagawa ni Mayor Vico Soto pero sana may magandang resulta din sa ginagawang investigasyon sa nasyonal. So hanggang dito lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.